Yo, what's up? So, nandito tayo sa labas. Nagbabalik na naman tayo about panibagong video na naman. Siguro medyo mga 2 weeks tayong hindi nakaka-upload dito sa channel na ito dahil malamang sa malamang marami akong ginagawa at busy ako sa mga pinaggagawa ko. So, I hope ngayong video na to is magta-topic na naman tayo ng self-improvement o NoFap. Okay. Topic na gusto kong i-share sa inyo ngayon is medyo sensitibo at seryosong topic na to. I know malamang sa malamang alam na siguro nyo ito is marami na kayong napanood dito ng ganyang topic. Okay, re-reveal ko na itong topic na to. Ang topic na gusto kong i-share sa inyo ay yung mga masamang naidudulot sa panonood ng porn featuring masturbation. Okay. I know sa katunayan hindi talaga ako mag-film at mag-share itong topic na ito dahil marami na kayong napanood dito. Marami na kayong napanood at alam nyo na kung ano talaga yung masamang naidudulot sa panonood ng porn at pagmamasturbate. Pero I know nag-expect kayo kung ano yung opinion ko talaga at isi-share ko sa inyo yung personal na experience about yung mga masamang naidudulot sa panonood ng porn. As a person na nagiging addict o nagiging bin o nagiging galing sa panonood ng porn, siguro mga recently, mga last 5 years pa, yung mga panahon na yon, yung mga nagiging madalas o araw-araw yung panonood ng porn at araw-araw din nagjajakol. So I know it's personal itong experience. It's personal ko yung ibibigay o i-share ko kayo yung mga opinions ko about sa mga masamang naidudulot about sa ganitong mga habit na ito. Okay, simulan na tayo. Ang unang masamang naidudulot about sa porn at pagmamasturbate ay nagko-cause ito ng mental health problems. Okay, exactly 100%, pero hindi ko masasabing 100% ba ito, pero mainly cause ito kadalasan sa mga taong nagiging addict, yung mga taong ayaw matigilan o hindi mapigil-pigilan yung panonood ng porn. Ayun, nagko-cause ito ng mental health problems dahil once na nag-relapse tayo, kakagaling natin sa relapse, siguro mga probably, malamang sa malamang siguro mga probably mga mataas na streak o maliit na lang na streak about sa pag-nofap natin is ano yung nararamdaman natin. Diba disappointment? Diba yung pagiging down natin sa sarili? Yung pagiging malungkutin, yung pagiging depressed. At isa pa is nagiging guilty tayo. At once na yung mga sinasabi ko, nagiging guilty, nagiging depressed, nagiging down sa sarili, yun yung mga panahon na nadadala tayo sa emotion natin. Napapadala tayo sa emotion, nakakain tayo ng emotion natin at yung mga inalala natin, yung mga bad memories sa sarili natin is bumabalik na inisip natin. At yun, yung mga panahon na nagiging negatibo tayo sa sarili natin. Okay, malamang sa malamang personally, yung mga nag-relapse ako, yung mga napagdaanan kong relapse about dito, sa mga nagagaling ako ng mga high streak is nagiging disappointment ako. Nagiging malungkutin, nagiging down. At naapektuhan yung mental health issues ko. Parang wala akong gana sa sarili ko. Okay, kaya pala nangyari yun sa akin dahil sa kakapanood ko ng porn. Sa kakajakol sa sarili ko, kakasalsa sa sarili ko. I know usually, yung mga panahon na yon is forced experience ko talaga. Forced experience ko talaga at wala akong kaalam-alam sa mga panahon na yon. Dahil yung porn is pangalawa yan na bakit tayo nagiging depressed. Na bakit nagkakaroon tayo ng mga issue sa mental health. Ang una kasi, yung social media, yung digital. Kung wala kang digital discipline sa sarili mo. Okay, bakit ba yan nangyayari sa atin? Na nagkukause ito ng mental health problems sa kakapanood ng porn at kakasarili natin. Ang dahilan na yon is pinipili mo na lang na mayroon kang sariling kaligayahan sa sarili mo, which is hindi mo makikita yung kaligayahan mo sa iba. Okay, tulad ng 3 segundong pleasure o 10 segundong pleasure lang na nakikita mo sa phone, yan yung kaligayahan mo. Yung nakikita mong babae sa cellphone, yung babaeng sumasayaw sa social media, yan yung kaligayahan mo. Kaysa sa mga ibang kaligayahan mo like physical outdoor activities like mag-exercise ka lang, mag-basketball at yung mga makikipaghalubilo ka sa mga tao, hindi mo na yan magawa dahil meron ka ng sariling kaligayahan at nababago yung thinking mo na hindi ka mahilig makipaghalubilo dahil takot kang ma-judge, takot kang masabihan na kung anong sasabihin ng iba sa'yo. Dahil once na meron kang sariling kaligayahan, wala kang kaligayahan sa iba, para lang yung jowa mo. Okay, wala kang kaligayahan sa iba, wala kang kaligayahan sa pamilya mo at wala kang kaligayahan sa kaibigan mo. Okay, once na napapaligaya ka sa mga pleasurable na bagay tulad ng porn at pagjajakol,
doon mo malilimutan yung pamilya mo. Doon mo malilimutan yung mga taong nagbababigay ng saya sa'yo. Nagpapabigay ng sarap ng buhay mo. Nagpapabigay ng tulong para sa sarili mo at respeto. At yung mga panahon na yon, hindi mo na mararamdaman dahil inalila ka ng pleasure. The more na inalila ka ng pleasure, the more na nabuhay ka sa kamunduhan ng pleasure, the more din na pangit yung buhay mo in real life. That's a main shit real talk. Okay, pangalawa na tayo. Pangalawa na masamang may dudulot tungkol sa porn is binabago nito ang iyong pagtingin sa mga tao, lalo-lalo na sa kababaihan. Okay, 100% naranasan ko ito mga bro. At alam kong naranasan nyo rin. Dahil every time kang makakakita ka ng babae in public, in real life situation, nag-iisip ka agad o nag-i-expect ka agad yung kaagad sa babae na yon is parehas lang yung babae na nakikita mo in website, which is hindi naman totoo. Ang issue talaga is binabago yung pagtingin mo, which is binabago yung thinking mo. Sinishift yung thinking mo from a negative o from a lust kaysa sa positive. Okay, ano ba yung ibig kong sabihin? Dahil kung every time kang makakakita ka ng tao, makakasalamuha ka ng tao, o meron kang pagtingin sa isang tao, iisipan mo agad ng negative. Iisipan mo ng thinking as a negative. Iisipin mo ba kung masama ba siya o hindi. At lalo-lalo na sa babae. Dahil kung kapag ikaw ay meron kang pagnanasa, meron kang pag-iisip na kabastusan o meron kang pagnanasa sa babae, which is naapektuhan na yung porn, yung pag-iisip mo. Nababago na yung porn, yung pag-iisip mo sa sarili mo, which is hindi naman totoo in real life. Ayon nga kay Terry Crews, malamang kilala mo si Terry Crews. Sa video niya, meron akong napanood na video na which is about advice tungkol sa pornography. Ang problema daw sa pornography, ang issue daw is it can shift daw the thinking. It can shift thinking, bro. Nagbabago ito yung pag-iisip mo, lalo-lalo na sa mga tao. People became objects daw. People become stationary. People become a body parts. Yung sinabi ni Terry Crews, yan yung tama, which is mainly naranasan ko. Okay, at isa pa. Alam mo ba, yung mga taong nanonood ng porn, yung mga taong nagiging addict sa porn, alam mo ba, nagbabago yung tipo na babae na gusto nila. Dahil kung every time na makakakita sila ng babae, which is malaki yung suso at malaki yung puwet, mahal na nila ito kaagad. Alam mo, I know naranasan ko na rin yan. I know yung thinking ko sa babae, yung tipo ko sa babae, before, na hindi pa ako nagiging addict, hindi pa ako nanonood ng porn, which is green flag talaga. Green flag traits. Once na nagiging explore na ako, yung sexuality ko, yung ganitong habit na sinasabi ko, nagbabago yung thinking ko, nagbabago yung tipo ko sa mga babae, which is merong sex appeal o merong gifted na katawan, which is nagpo-focus lang ako sa kaseksihan ng babae na yon. Okay, pangatlo na tayo. Pangatlo dito na masamang may dudulot sa panonood ng porn is sinisira nito ang iyong self-image. Okay, pinapahina ka nito, hinihila ka nito pababa. Okay, let's say meron kang plano sa sarili mo. Meron kang plano na tumaas yung confidence mo. Meron kang plano na makaalis sa comfort zone mo at magta-try ng mga new things na magiging productive para sa sarili mo at makikipag-improve. Kaya nga, hindi mo magawa yon dahil sa panonood mo ng porn at pagsasalsal sa sarili mo. So bakit ko to nasabi? Ano ba yung dahilan na bakit hinihila ka dito ng pababa? Nasasabi ko lang ito na hinihila ka nito pababa dahil wala kang energy, wala kang kumpiyansa, at meron kang sariling kaligayahan. I know nasasabi ko na ito sa una pa lang. Meron kang sariling kaligayahan na iniisip na walang tumulong sa iyo, na walang gustong makipag-usap sa iyo, at yung mindset mo is nagiging negative. At yung inipon mong energy sa sarili mo, inipon mong lakas sa sarili mo na gusto mong makipag-usap sa kahit sino mang babae o kahit sino mang tao, hindi mo na yan magagawa dahil yung porn is sagabal sa iyo. Sinasayang mo lang yung energy mo sa pagsasalsal, which is magagamit mo sana yon sa pag-improve ng lifestyle mo, sa pag-improve ng value mo. Okay, dahil yung mga panahon na every time akong mag-relapse, yung mga relapse days sa mga panahon na yon is nagiging down ako sa sarili ko. Okay, wala akong gana, wala akong sensitivity, para na lang akong zombie, wala akong pinag-aabalahan, wala akong gana sa mga trabaho ko.
Okay, try mo nga lalahanin na nag-relapse ka. 'Di ba? Ano yung una mong mararamdaman? 'Di ba? Nagiging down ka sa sarili mo. Hinihila mo yung sarili mo pababa. That's why di mo magagawa yung mga bagay na gusto mong magawa dahil merong sagabal. Merong bagay na nagiging distracted sa iyo, which is yung porn at pagjajakol. Okay, naalala ko pa dati yung relapse ko. Yung mga panahon na nag-relapse ako, yung mga relapse days. Yung naalala ko is meron akong kausap na tao. Hindi ako makatingin ako ng diretsa sa kanyang mata dahil nahihiya ako. Nahihiya ako at yung conversation ko, yung delivery speech ko, yung deliverance yung boses ko, yung deliverance of speech ko sa conversation namin is putol-putol. Yan yung naranasan ko pagkatapos kong mag-relapse sa NoFap. Yung pagkatapos kong mag-relapse about sa porn. Okay, ang apat na masamang naidudulot about sa porn is gumagabay ito para gumawa ka ng krimen at pagiging bayolente sa sarili. Okay, this is exactly 100% personal experience. Okay, once na nasakop yung porn yung utak mo, nag-crave ka, which is gumagawa ka ng masama, which is nag-crave ka sa mga tao na gusto mong makuha sa'yo, which is hindi mo na alam na masama pala yung gagawin mo. Nagagawa ka ng krimen. Okay, kaya alam mo na siguro kung anong krimen na sinasabi ko. Yung rape. Okay, yung pagiging rapist. Okay, kadalasan sa mga taong nagre-rape o yung mga lalaking nagre-rape, ang common na dahilan na bakit sila nagre-rape dahil sa kakapanood nila ng porn, sa kakajakol nila. At once na nanonood sila ng porn, ginagaya nila nito yung mga taong nakikita nila sa porn, which is hindi naman talaga gagawin sa totoong buhay. Kaya ikaw, kailangan mong tigilan ng porn dahil I know yan ay mag-guide sa inyo para gumawa ng krimen. I know, ako mainly naranasan ko yan. This is a personal experience. Personal experience ko na yon. Yung mga panahon, way back 2022, meron akong babae, meron akong jowa nun. Ang samahan ng relasyon namin is hindi maganda. Puro na lang pleasure, puro na lang sex, puro na lang bastos, puro na lang cuddles at walang pinaplano sa buhay. Walang pinaplanong future sa buhay. At doon sa mga panahon na yon, after 4 months kaming nasa relasyon, nakipag-break siya sa akin at hindi ako pumayag. At yung mga panahon na hindi ako pumayag, nagiging obsessed ako. Okay, nagiging obsessed ako mga men. Nagiging obsessed ako sa babae na yon, nagiging obsessed ako sa ex ko yon. At yung mga panahon na yon, naglilid sa akin para gumawa ng masama. Bumasok ako sa kwarto niya, which is hinaharas ko siya. At once na hinaharas ko siya, merong one thing na sinabi niya sa akin. Kung hindi daw ako titigil, sisigaw daw siya. Ipapakulong daw ako niya. At once na na-realize ko sa sarili ko sa mga panahon na yon, guilty ako sa ginawa ko. Guilty ako sa ginawa ko. Hiyang-hiya ako sa ginagawa ko. Yung mga panahon na yon. Siguro 2 years ago na yung nakaraan. 2 years ago na. Siguro probably 2022 yung nangyari. At ngayon, meron pa din yung nasa isipan ko. Meron pa din akong kaisipan na nakakahiya ako sa mga panahon na yon. Okay, yan yung 4 na na-experience ko about na personal experience about anong masamang naidudulot tungkol sa porn at pagmamasturbate. I hope na meron kayong natutunan dito sa video na to mga bro. Huwag niyong kalimutan na paki-like tong video na to at paki-subscribe na din. At kung gusto kayong magtanong sa akin at one-on-one, available ako. Mag-message lang kayo sa Facebook account ko. Merong nakalagay na link sa account ko. Link sa baba. I hope na mag-upload pa ako ng mga next videos. Sana hindi ako busy sa mga susunod na araw. At kaya kayo, huwag kayong sumuko sa sarili niyo sa NoFap streak nyo. So I hope merong purpose niyan, merong rason na gusto nating magbago. So God bless sa inyo. Salamat sa inyo. So kakain muna tayo. Gutom na ako. Bye.